good morning mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Tayo po ngayon ay pupunta sa isang kilalang nag-aalaga ng mga backyard goat farm, ang Machete Moscow. Yan po, siya po ay nag-aalaga ng mga full blood bowers. Yan po. Kaya samahan nyo ko sa araw na ito. Tayo po ibibisita sa kanya ngayon at titingnan natin yung kanyang mga magandang kambing doon. At samahan nyo ko sa ating video at magtatanong tayo ng mga ilang impormasyon sa pag-aalaga ng kambing at kung gaano siya katagal mag-aalaga ng kambing yan. Samahan nyo ko sa araw na ito sa ating pagbisita dito sa Padre Garcia, Batangas. Galing Tayabas, Quezon. Tayo po ay pumunta dito para bisitahin siya. Sama-sama tayo sa ating video, sa panood ng ating video sa araw ito. Dito ngayon sa Barangay Banaba. Dito tayo ngayon sa puputay sa isang kambingan dito kay Machete Moscow. Yung pong kilalang nag-aalaga ng mga kambing na breed. Dito na po yata. Nandito na yata tayo. Andito na nga. Malapit lang pala. Yan si boss po, nandito na tayo sa kambingan ni boss. Anong pangalan nga po ulit ng inyong Machete's Farm? Ito po, Machete's Farm. Ito po yung ginagamit lang service sa pangungumpa, yung kanilang owner. Sir, at tanong lang ako, anong kadalasan pinapakain nyo dito sa inyong mga kambing? Ipil-ipil talaga? Tapos yung agingay. Agingay. Ipil-ipil ang pinakamagandang Kaya lang mahirap dito sa atin, kaya nag-iikot pa kayo? kung saan. Kaya pag nangumpay ako, makakalwahan dahil pinupuno na namin. Pinupuno nyo na to. Ay, ibig sabihin, sayang gasolina. Oo. Kumbaga hindi naman siya natutuyo din pag sobrang init ngayon. Hindi naman lang. Yan, ito rin po palang pinapakain na ipil-ipil. The best pala talaga sa mga kambing ay ipil-ipil. Yan, dito na tayo sa loob. Pasyal tayo dito ngayon. Natuloy dito tayo dito kay Machete's Farm. Ito po yung kanyang ito po ang tawag nga dito, sir, sa yung malaking kambing mo. Ito ang red bower. Ito po ba itatawag nilang full blood? Oo, full blood yung pare. Ito ang full blood daw po, red bower. Ang laki niya po, sobrang laki niya. Ganda ng katawan. Sir, ano kaya ang estimate mo tumitimbang itong ganito kalaking full blood mong ito? 90 kilos mga dito. 90 kilos daw ito. Maganda siya, nakaalpas lang dito sa labas. Walang naninira ng kulungan. Kumbaga talagang na siya. Laki oh. Sir, matanong ko lang po, ibig sabihin ko mga ilang edad na to, parang medyo malaki na siya masyado eh. 2 taon na yun. Bata pa rin pala. Bata pa yan. Yan. Tuloy, 2 taonan lang daw po ang edad. Yan, dito siya sa alpas talaga. Ayan, naglabasan na. Maganda oh. Yan, ang mga kambing ni sir. Lalaki. Ito po yung mga full blood. Lahat nito mga full blood. Ito yung mga full blood daw ito. Lahat ito. Imported yun, yung kulang yan. Ito imported daw. Yan. Ang lalaki ng mga niya dito. Ito sir, nakapagpaanak ka na rin ito siguro Oo. Yan ang ganda. Yan. Pinapahit ko kaya isa po ang iyong barako. naibenta ko na yung iba. Nabenta nyo na. Talaga nagtira lang. Para hindi mag-inbreeding. Ano po ba ibig sabihin ng inbreeding? Kasi meron narinig ko na rin sa isang tinanong natin. Pag halimbawa nga po si yung anak niya. Oo. Tapos siya ulit yung kakasta. Parang nag-iiba yung nalitan lahi. Yan po. Nilabas na sir yung kanyang pinakamalaking Sir, matanong ko lang po, ilang taon na kayo nag-aalaga ng ganitong mga kambing? Malibos sa ganitong full blood ko, mga 3 taon pa lang. 3 taon pa lang. Pero yung nagsimula din ako pare sa sa mga native upgraded na may pinili ka sa okay. Kumbaga po, pero yung mapapayin nyo po kasi maraming gusto bumili ng mga alaga ng mga ganito kalalaki yan, lalaking mga kambing ni sir. Kung talagang may budget sa mas maganda talaga yan. Direkta na po. Yung mga malalahi na dito. Kasi sa native. kumbaga hindi naman siya mahirap alagaan. Parehas lang din ang pag-aalaga. Kumbaga yung budget lang po talaga medyo mahal-mahal lang. Oo, yan o. Yan daw si sir. Ayan po. Medyo na kasi kaya nilalabas nyo at siya talagang nagwawala dyan pag may hit. Oo, yan sir. Sir, matanong ko lang at ito'y kadalasan tinatanong ko rin sa mga nag-aalaga ng mga kambing, lalo yung mga ganitong mga malalahi. Ano po ba ang kadalasang nagiging sakit ng mga Ang pinakamayab na talagang kalaban ng mga kagaya namin, mga breeder namin lang. Bloated talaga. Bakit po kaya? Yung iba, minsan nahihirapan, hindi agad natutunawan. Kumbaga yung madalas na namamatay nga na Yun ang pag hindi naagapan, talagang patay lagi. Paano po paano po nagkakaroon ng bloated ang mga kambing? Nasobrahan sa feeds. Yun po yung masama din pala yung sa sobra sa feeds. Pero sa damo naman hindi. Hindi naman talaga sa feeds lang po. Yan, kailangan tutural. Yan, dito yung sir. Kaya mas maganda pang magpapakain ng feeds yung basa. Basa na siya.
Pero po yung mga pangkaraniwang sakit niya talaga, yung mga, ano, yung mga ubot sipon, madali naman siyang gamutin. Sa tagal ko na nag-aalaga, hindi ako nagagamot ng may sipon. Ay, hindi po talaga. Hindi. Ah. Gagaling naman yun na pusa. Kumbaga parang sa tao, papakainin mo lang siya ng mga masustansya pagkain, ano? Yeah, yun pala Tapos naman. yung pagtatae, Okay, pagtatay. bihira din ako magturok pag malalata. Ah. Pag ganyan naman ako kulong, bihira magtae. Ang ginagawa ko, dahon ng saging, tapos to yung pigs. Pinapakain mo, pinagahalo mo siya. Dahon ng saging, Oo. papakain ko kumpay. Kumpay. Tapos to yung pigs sa pakakain ko. Kumbaga, yun lang. Yun lang palang gamot. Kumbaga hindi naman pala kayo nagagamot talaga ng mga ano. Yun lang ang Minsan, nagtuturok din ng pag malalata. pag malala na po. Yes, Pero yes. bihira lang naman may magtae dyan, lalo na nakakulong. Kumbaga pag-alpas lang talaga siya. Pag yung alpas, yung halimbawa ilalabas mo ng mga alas 8, makamog pa. Mga kung ano, no. Ayun po pala yung sabi nila, kailangan medyo maganda na 10. Para yung Pwede na magalpas. bakterya niya, wala na. Yung mga pag-nainitan na. Yan, sir. Ay sir, ako po yung may tatanong sa inyo at ako'y nalilito doon pag sir, lagi natin nakikita rin sa livestock dito sa Padre Garcia. Ano po ba pinagkaiba ng full blood at pure breed at yung ano pa yung isa? Yung F-series. Oo. Pag full blood, boss, yan yung talagang galing sa imported. Imported yun talagang original siya. Oo. Pag pure breed, yun, galing minsan ang ama imported, tapos minsan ang ina ay F-series ba, F5 na mataas na. Pwede na siyang matawag na pure breed. Ang F1 naman, yung ano nga, halimbawa, native. Native yan. Tapos yung nakastahan ng Nakastahan ng ganito na ganito nakastahan ito. F1. F1 na F1, ang ina, nakastahan ng full blood. Yun. Kasi alam naman natin pag native na talaga. Kaya lang nagtatanong yung iba. Kung nalilito kasing iba, sabi... Magkaiba talaga ang full blood at pure blood. May iba. Ang full blood na tinatawag, talagang walang native blood yun. Walang native blood talaga. So, kumbaga kung ito... Galing talaga sa breed talaga ng ano. Kumbaga ito ay full blood nito, tapos full blood din yung inahin niya. Yun yung tinatawag ng full blood. Yan. Tapos iba... Ang island born naman, halimbawa ang ina niya, ganito, island born, ang ina tama nito ay imported. Imported. Kaya ang tawag na yun. Pero yung mga galing sa ibang bansa. Ibang bansa. Galing sa ibang bansa. Ito. Yan ang mga natin kasi maraming nagtatanong, sabi nalilito sila pag dumating sa ano, sabihin nila pure breed, yan mga yun. Pero ito sir, nagpapakasta ka rin kung sakali. Oo, boss. Hindi yan. Ito na nga. Hindi ginagawa. Dati ako may dapol naibenta ko na. Naibenta niyo na rin. Para nakita ko ngayon doon sa mga pinapost ni sir. Yan ang mga natitiran sir. Sige yan. Papasyal tayo ni sir dito sa taas. Lalaki ng mga kakaping ni sir. May nakita tayo sir dito, parang medyo meron siyang Ito po sa mga dapol. Dito marami pala kang dapol. Ito mga dapol ni sir. Meron pala dito. Ayan mga dapol ni sir. Ayan mga dapol ni sir. Ang dami. Ito po yung mga nakastahan na. Yeah, may kasta na yan. May mga kasta na to. Ito yung sa mga buntis na to yung iba. Ito anak ng kay Paolo Mel Gonzales. Ito pakita natin. Yan. Yung pinuntahan po natin si Mel Gonzales po. Ito. Yung magandang barako dito. Ito. Yung magandang barako dito. Ito. Ang ganda halos kamukhain nga nung kanyang pinakita sa akin. Yung isang kapatid niya naibenta ko na. Oo. Wala. Pero yung sir, kung sakali naman, ito hindi mo rin naman binibenta ito, Oo. Pang sarili pa lang. Ito yung panggamit. Panggamit mo na talaga. Gawa ng babae. Materialis kung tawagin nila. Ito may kasta na ulit. Ito ang kumasta dito yung kay Sir Rodelio Gonzales. Black Dapple naman. Black Dapple ang ito po pala yung babae. Babae. Yung Akala ko yung barako. yung lalaking kapatid niya, naibenta ko na. Naibenta na. Kumbaga talagang ang sir, pag ganito, isa lang dapat ang medyo matitirang magkakasta. Mag-iwan na maraming babae. Basta yung tagakasta na isa lang ito pala, mayroon pala sa mga panak si sir. Itong gaganda. Yan, bagong anak lang yan. Ito bagong anak. Tatlong anak niyan. Nasa na po? Ito pala, nandito. Ayan. Mga bagong anak lang daw ito. Kaganda ng mga kambing sir. Ngayon lang ulit tayo nakakita ng ganito mga full blood ng mga kambing. Ito, yan na yung bover, ito dapol. Ito dapol, may anak na din. Ayan. Isang anak nito, babae. Kaya lang, ibang kulay. Kumasta dito yung black dapol. Black dapol po. Nagtaka nga ako, ba't ganyan ang kulay na nila ba? Naging lang siya. Pero maganda naman at malalaking pa. Kumbaga sa lahi natin Nagtaka lang ako ba't nag-ibang kulay. Black dapol ang kumasta dyan. Ina po yung nasa labas. Iba pa rin Red dapol nga pala yun. Ito sir, ito yung pa lang, ilang araw pa lang ito. 3 araw pa. 3 araw pa lang. Ito Medyo, hindi naman itong malaki siya gawa ng
Tatlo kasi sila eh. Oo. Madalang po yata nakakaanak ng ganitong tatlong ano no? Sa bower pare, malimit din naman. Malimit sa bower. Kasi kasi sa dyan triplets line na tinatawag. Triplets line. Pero madalang po nabubuhay at kalimitan ng alam ko, dalawa lang. Ito, anak to na kay paring Mel Gonzales pare. Yung malaki yan. Yung tatlong yan. Ito, ayaw bag sabihin nagpakasta ka na doon sa kanya. Oo, yan. Nakasta na niya. Kasta yan. Oo. Kay paring Mel Gonzales. Oo, yan. Kay Sir Mel Gonzales. Yung ating unang pinuntahan ng mga magkambing. Magandang barako. Yung magandang barako. Ang dami pala yung kambing dito. Ang liit lang ng kulungan. Kala ko kukot yan laman. Ito pala ang dami. Yun naman, kasi tanong nga yung dating ganadon na tapon. Nabenta na rin po yun ang ganun. Ayun, may mga ano pa si Sir. Ito Sir, ito mga ganito kalalaki. Mga ilang taon na kaya yung ganyan. Yung boss, magdadalawang buwan pa. 2 buwan pa. Ito ay parang ano ba itong alahin na nito? Dapol yan pare, dapol. Dapol na para mahabang tenga niya, ano? Oo. Kaya ang gamo niya, dapol na. Dapol, kaya. Lalaki at babae. Lalaki at babae daw ito. Yan, gaganda ng mga kambing ni Sir dito. Ay, meron pa rin siya dito. Ang dami niya palang alaga. Kala ko ilan lang. Yan. Ito naman po, anong kulay? Black bower. Black bower naman. Itim na itim talaga siya. Hindi natin lalaki yan po. Black bower daw ito. Ito yung may ilang taon na Sir ganito kalaki. Ano pala yung 7 months? Anak yan nung doon sa sa AC Farm. AC yung Farm. Black bower daw. Oo, nakita ko yun yung binidyohan ko din siya. Ito daw anak doon. Ito ilang taon pa lang? Alam buwan pa lang? 6 na buwan. 6 na buwan pa lang, batang-bata. Ang gaganda ng mga kambing ni Sir talaga dito. Yan o, dito po tayo nakakita. Matagal na po natin Sir gusto makausap dito. Ito po ngayon lang tayo nakapunta dito. Yan o yung mga kambing na gaganda. Malalaki. Hindi pa nakapag-inis. Pero mga buntis na yan. Kumbaga ito pala kayo Sir kumbaga kung sakali naman siyempre hindi maiwasan na may magtatanong gusto mamili. Oo, mara. Pag sakali may magbebenta naman kayo. Oo, pwede naman mahingi yung number nyo kung sakali at siyempre yung mga pinunta natin talaga nagbebenta. Iyan mo na lang yung aking friend mo naman sa Facebook. Yun sa friend. Iyan ko lang po yung Facebook dito sa ating ilalagay natin yung kay Sir na account. Mga panak, hindi pag kami pambenta. Pambenta na rin daw itong mga ano. Yan po, marami kasi nagtatanong sa atin, wala po tayong maituro at yung iba hindi nagbebenta. Kumbaga pinaparami pa lang. Meron pa din naman akong ibang nasa paiwihan. May paiwan din kayo. Pero Sir, sa ito pong pagkakambing nyo, ito lang po ba ang inyong pinagkakahanap buhay? Dahil ako naman, talagang breeder ako nito. Tapos pa nagbabainsil din. Pero sabi niyo may nabagit kayo sa amin, nagtitinda rin kayo ng mga baka. Ay, nakapagbenta. Nagbebenta rin. Madami daw ang baka nung kabilang kumorder sa akin. Yung kulong. Nagbabay and sell din po kayo ng mga baka. Yan si Sir. Ito po yung mga ano niyang gaganda. Yan. Ilabas daw ni Sir tong titingnan natin doon sa labas yung mga kanya mga kambing. Ayun na lumabas eh. Ayan po, nilabas na ni Sir yung kanya mga kambing dito na mga alaga. At para daw gumanda ang kulay, kailangan mabilad sa init. May mga tupa rin po dito ang alaga si Sir. Ayan po yung mga alaga ni Sir dito. May mga tupa rin siyang alaga. Dami oh. Gaganda. Ayan. Ang daming alagang dapol ni Sir dito. Ang gaganda, talagang mga quality. Ayan po, tingnan niyo po, ang dami niya dito. Dito lang nakita ng ganito karaming dapol na breed dito sa kay Sir. Yan ang mga ganda ng mga may mga tupa rin si Sir dito. Yan yung mga kambing nyo. Nililapasan ni Sir yung mga kambing niya dito sa kailangan daw kailangan talaga sila nainitan Huwag naman araw-araw. Kumbaga hindi rin sila lagi. Sir, matanong ko lang pala at ibig sabihin ko kung sakali naman may bibili sa iyo mga magkano naman kalimitan ng range na mga ganyan pag medyo iba kasi pa yung presyo pag sa mga yan kasi magkano inaabot kaya niya. Kumbaga siyempre mag-estimate ko nyari ng pag mga pure breed laging mga 30 pataas. Pero pag full blood, iba ang presyo. Ayun talaga medyo depende na sa itsura ba? At sa dahil ang materialis ko naman hindi rin basta presyo. Kaya may gisandanan lahat ng presyo ng materialis na yan. Yung boss yun. Basta po yung mga pure breed lang ay mga 30 pataas. Ayan, Sir. Ito pala ito yung lagi inaalpasan ni Sir dito. Full blood kasi lahat yan. Mga full blood daw ito. Kumbaga ay Sir, mga ilang ulo nga ba yung mga malalaki mo? Mga ilang 10 yan, bo. 10. Ang breeder kong babae. Ang breeder mo babae.
Kumbaga mapapayo mo sa mga iba yung mga gusto mag-alaga ng ganito kasi maraming gustong mag-ano, mga lalo yung mga una, OFW. boss, ang may papayo ko talaga ay kung may pera din lang at talagang mag-aalaga ng kambing, Oo. maganda may lahi. May lahi Kaya lang, dapat kung sila talaga, maganda sana kung sila talagang tututok o Ang mag-aalaga. mag-aalaga. Mag-on hand gana. Pero pag yung papaalaga mo lang, magaling kung okay ang mag-aalaga. Mag-aalaga. Pag yung hindi biro kasi yung presyo niyan. Yung presyo nga pag Ang na... kambing pag hindi naman yan basta pakainin lang pa. Oo. Dapat yun minomonitor mo din lagi ang galawan ng mga kambing kung tamlay ba siya. Oo, may sakit. Hindi yung pakain ka lang ng pakain. Oo. Dapat namomonitor mo ang galaw ng kambing. Malalaman mo kung may nararamdaman dahil hindi naman yung kagayang tao na makapagsalita ng masakit ang tiyan. Oo. Kaya dapat yung pag-aalaga ng kambing may puso din sila. Yan talaga pinakamahalaga. Tapos kung yung mga baguhan sana, kung sila bibili ng kambing, huwag sila bumili ng ano. Para sa akin, mas magandang bilhin nila yung ready to breed na. Ready to breed na. Dahil kung sila bibili pa ng mga 4 months, Mahaba-haba pang alagay. mahaba pa, hindi naman nila alam kung Paano alagay? gaano katagal pa ang pagdadaanan ko bago maganda yung magpapakasta na o Papakasta nag-anak na, mas maganda yung gano'n. Kumbaga makikita yun, makikita na agad yung tubo niya, kumbaga makakabawi-bawi na agad siya pag nanganak ano. Doon na lang siya mag-aaral ng pag-aalaga sa kanya sa wiling paanak na. Oo. Sir, Eh, tanong ko. kasi magpalaki din ang kambing. Oo. Okay. Pero sir, tanong ko lang, ilang beses yung pinapakain sa maghapon ng kambing? Ay sa umaga, boss. Pag halimbawa wala pang kumpay, pinipids ko muna. Pids muna. Masabaw. Tapos, Tapos minsan, saka ako mangungumpay. Pagdating ko, mga alas 10 siguro natin ang kumpay. kumpay. Tapos si hapon, kumpay ulit. Kumpay ulit. Tanghali, laging pids na masabaw. Pids talaga. Nilalagyan. masabaw. Paano ba nasa Molasses. Molasses. Nilalagyan ng molasses. Maganda talaga yan, molasses. Kumbaga may nabibili pa bang molasses? Oh, madami boss. Mura na naman dyan sa mga feed mills. Kumbaga Per may kilo lang sa Oo. mga feed mills. No? Pero hindi ka gumagamit ng mga ibang halos sa gamot. Talaga pids lang, pids. Feeds, hindi boss, nagpupurga ako monthly. Yung purga naman. Tapos Okay. yung mga magagaya yung mga maliliit, At gusto kong maliliit. palakihin, Oo. every week, tinuturuan ko ng Belamil. Belamil. Belamil ang Belamil ang ginagamit ni sir. Po yun lang pala pag ano, kumbaga pag yung mga gusto mag-alaga yun, maraming impormasyon tayo natanong kay sir. Kailangan po talagang tutok yun talaga no. Yun ang mga sinasabi kasi mahirap. Hindi yung paalagaan mo lang mayabawan. Yung iba kasi magaling kung ang makukuha mag-aalaga yung may pagmamahal sa may puso daw. Kaya yung napapansin ko sa iba, yung mga nag-i-invest, magpapera, gawa na nasa ibang bansa, magpa-farm sila. Tapos papaalaga. Ano lang nila sa mag-aalaga. Depende na din. Minsan merong ayos ang mag-aalaga dahil may puso sa kambing. Meron kasing ibang mag-aalaga na ano lang. Kumbaga sa sahod lang sila umaasa. Sa sahod lang, mapakain lang. Wala silang pakialam na hindi nila alam na ang presyo ng kambing hindi biro. Hindi biro ang presyo. Lalo yung mga Masakit mamatayan. Ako'y namamatay din. Dami ko din namatay na kambing. Hindi rin talaga naiwasan po. Hindi naiwas. Ako'y tutok pa. Naiwasan. Kasi sir bloated talaga ang pinagmumulan. Yung sinabi ni sir kanina yung bloated daw yun yung pinagmumulan yung sakit yung pag nasobra sa feeds. Yung sa feeds. Yun ang mahirap. Pati dapat ang style ko kasi tuwing umaga, chinecheck ko ang mga kambing. Kung ano yung galaw nila, yung kagaya, masigla lahat. Pero pag pinakain ko, pag sila nasa isang tabi lang, at hindi nakain, asahan mo na, may nararamdaman. Yung may pagbabago sa kanyang araw. Sa gabay, bago ako matulog, chinecheck ko din ang galaw nila, baka bloated. Maagapan ko. Ang bloated, pag naagapan, madali naman. Pero pag ang bloated, pinalipas mo ng isang mga 12 hours, yari na. Talagang namamatay yun pong talagang kinamamatay ng mga kambing. Yung talagang bloated din talaga Mahirap kalaban. Kasi sir, ang natanong ko kasi kalimitan ng mga interesadong mga mag-alaga ng kambing ngayon ay yung mga OFW. Yun ang kalimitan, mga OFW, nagpa-farm sila. Kaya lang ayos naman, maganda naman talaga yung investment ng kambing. Kung talaga lang ang maging mag-alaga ay matututukan din. Talaga matutukan kasi mahirap. At may puso sa kambing, yung magay tinuturing na talagang sarili nila. Sarili nila. Pag yung ang makakuha mo mag-alaga, ipakain lang ng pakain, mamamayat kahit paano itsura ng kambing, kahit pa kakalahating milyon na full blood. Pag hindi marunong nag-alaga yan, magmumukha lang upgrade. Yun nga lang. Kaya hindi mo masasabi pare. Meron kasing mga nagpa-farm na minsan nagreklamo sa sa binilhan nila. Sa mga binilhan. Bakit gawin daw minsan kasi napapabayaan din. Ang kambing pag talagang natutukat na alagaan, naganda talaga. Pero sir, kasi parang napapansin ko, ang kambing ba ay mas mahirap alagaan sa mga bakat kalabaw, ano? Ang baka naman,
Parang medyo mas maano nga ang kambing. Oo, kasi talaga siya kailangan, minsan pag naulan, masama din Ang baka maulan. kasi kahit maulan Oo, ito yata yung sala din minsan sa init, sa ulan, ano. Pangit din ng maulan dahil Oo. magkakasipon o Oo. lagnat. Oo. Kumbaga ang kambing pare-parang tao din. Pero kagaya ng native, kung native, Ayos lang. kahit ulan nasasanay na sila, okay lang. Pati kung mamatayan ka o magkasakit, Hindi naman... pwede mo ipakatay, hindi ka masyadong matatalo. Oo. Ay siya ganyan, italo ko na Talagang- napakadami. Oo, talagang... Kaya halimbawa na, 100,000 kung isa. Oo. O mahigit pa. Oo, meron Pag mamigit sa pinakatay mo naman yun, di kayo... Talagang lugid-lugid ka na. Lugid ka na. Di kayo, ano. Kaya dapat talaga, tutok din pag-alaga. Kasi sir, may magtatanong pala sa akin, sabi nila, pag ano, mas gusto nila native kasi pagpakatay, hindi naman kasi ito... Ayos naman native, walang problema. Maganda lang sa native kung maganda kung may alpasaan. Oo. Pero talaga pong ito mga ganito, talagang ang ano niya... Medyo, yan ang ano lang talaga dyan. Pawes din naman ng pag-alaga. Iba lang ang kinakaya. Maganda lang dyan. Talagang tututukan. Tutukan mo lang talaga. Kung hindi yung ano, dahil medyo masakit mga matayan dyan, hindi gana native. Kahit alpasan mo, painumin mo. Oo, walang problema sila. Walang problema. Basta kita mo nakakakain. Ito, papakainin mo, vitamins. Oo. Yun ang kailangan lang Pero po hindi naman talaga. basta-basta mamatayan kung talaga naalagaan. Alagaan. Oo, yun naman talaga po pag natutukan Kahit pa, meron yung mga tigkakalahating milyon. meron po ba naghahalaga ng kalahating milyon na ganyan? Madami boss dito sa atin, may mga 1 milyon pa. May Yung pala hindi. ang alam ko doon sa Ilocos pare. Talaga pala. Mayor Sumabat. Talaga meron pala nagaganong presyo. Ano, talaga, yan pala talaga yung mga ganyan full blood, hindi basta ang presyo din. Kaya pag kalimitan, pag namatayan talagang parang nalugso ng ano talagang, kaya yung iba natatakot din. Pero yun naman pala halos ang pag-aalaga niya. Paras lang din. Kaya lang tutukan lang talaga siya. Maganda lang talaga kailangan may puso. At yung sadya ang pag-aalaga, may puso ang pag-aalaga. Kahit anong hayop naman po talaga kailangan ganun. Mamahalin mo dahil unang-una diyan ka Kumikita. kikita. Oo. Diyan ka na, yan ang iyong hanap Hanap buhay. buhay. Kumbaga na lang din. Hindi yung basta alaga lang. Pero sir, may mga alaga rin kayo tupa, no? Kanina nakita natin may mga tupa din, sir. Mga tupa. Yun yung binabayan sa linya yung tupa, yung pambayan sa lang yan. Yung kagandahan nga lang, may unang Malawak si sir, ito malawak. alpasa na ganito. Hindi naman akin to pa. Kumbaga yung nakikitali lang din kayo. Ano lang. Ayan, lawak na, sir. Yan naman. Dati ito sa ano, kay... Doon sa AC Farm. AC Farm, sa kanya ito. Yun ang may-ari nito dati. Okay, si sir. Yan si sir po pag yung mga interesado po, nagbebenta rin si sir ng mga, pag yung medyo wala na, may mga panak na. Oo. Pwede na ibenta rin sir, magpapalakin lang siguro mga ilang buwan, pwede na ibenta Pero na. kasi minsan pare, nung madaming kagaya, may yung nabili sa akin minsan. Oo. Bawa nabili sa akin. O kaya nagpa-start. Nagpa-start. Minsan sila nagpapatulong sa akin pambenta. Ikaw, Kumbaga, nakabili ka sa akin nakabili. kambing, Oo. nakapagpana ka, sa akin ka nagpapatulong pambenta. Minsan, kaya yun, minsan pinupost ko. At lahi naman ng kambing ko. Kumbaga, Kaya minsan, may naibebenta ko na hindi. hindi yun. Yan ang sabi niyo, parang binibenta yung nagbabuy and sell din kayo na. Hindi naman pala buy and sell. Kumbaga, Patulong sa akin. tinutulong lang sa mga ano. Kumbaga, tinutulungan niyo rin yung mga nagpapastad yung Pero nagbabayad din ako ng mga native na kambing. yan si sir pala nagbabuy and sell din. Kumbaga, pag meron din gusto mamili ng native na kambing, pwede kayong mag-ano. Sir. Ano ulit sir pangalan niyo? Kasi Ang tunay ko pangalan boss si Christian Mosca. Pero sa Mosca. Facebook ko, Machete. Christian Mosca. Apelido niyo pala yung nasa Machete Mosca. Oo. Yan, sir. Kayo po ilang taon na ulit nag-aalaga ng ganito? Magtatatlong taon na. Pero yung native po matagal na. Matagal na yun. Ang native talaga nag-umpisa, sir. Pero sir, yung gusto mag-alaga, pwede naman sila yung tinanong ko sa'yo, pwede mag-direkta silang di sa ganito. Boss. Basta may budget lang sila. Kasi budget naman. Yun nga boss. Pwede naman sila mag-upgraded muna. Upgraded muna. Mapag-aralan ko paano mag-alaga muna. Yung Kasi upgraded. pag ano, pa-upgrade ng pa-upgrade. Upgrade Isang para, full blood na. kasi may hirap din naman minsan May yung pera. sasabak agad dyan. Pero yung iba talagang mapipera, sabak agad sa Direkta agad sa ano. Nagpapagawa agad yung mapipera sa ilan na. Oo. Papagawa agad ng malaking kulay yung mga nasa OFW. Oo, yun ang gusto nila yung mga OFW gusto yung mga mamahalin agad. Mamahalin. Di sana lang yung makakuha nilang mag-aalaga yung ano. Magmabait sa Maayos mo talaga. kumbaga may puso kayo, may puso talaga sa alaga. Ayan si sir. Sir, maraming salamat sa inyong bigay ng panahon sa atin. Ay si AC Farm, si Kuya. Ito po yung Francis Estole. Nandito wala si Kuya naligaw. Siya ganito lang din kayo, Kuya? Oo. Napinsan buko. Ay, nabanggit nyo nga po si Kuya. Kamusta po ang inyong mga alaga ngayon? Marami nang... Marami pa rin. Marami pa rin. Yes, sir. Marami pa rin. Yes, sir. Nagulat ako. Sabi ko parang kilala sir. Sir, nandito sir. Naligaw. Pinuntahan ko si sir at si sir po ay medyo busy lagi daw to Kaya magaganda kambing yan. Oo nga, pinuntahan natin kanina. Yan si Sir Francis Estole. Yan. Salamat sir sa inyong pagbibigay ng oras sa ating pag-interview. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Sana po ay marami kayong natutunan sa pag-aalaga ng mga malalahing kambing, lalo na itong mga full-blooded. Kung gusto nyo rin po mabisita natin ang inyong mga farm, pwede po kayo mag-comment below para po mapuntahan natin kayo. At pa-share lang po ng ating video at sana po ay wag natin skip yung ads. Maraming salamat po sa patuloy suporta sa ating channel. God bless mga Talongs TV.